i-loop muna natin to. Yun. Okay, so ngayon Tagalog naman muna tayo. Since nandito tayo sa Amerika, Tagalog naman muna tayo. Okay? So, doon sa mga familiar sa inyo, ito ay isang Brompton na folding bike. Teka, ba't ba ako tumabi rito? Nag-aalangan kasi ako kung saan dadaan. Etong araw na to, papunta ako sa beach nito eh. Papunta ako sa beach, yes. And isa to sa mga bucket list ko noon pa. Pangarap ko na magpunta ng US sa isang state na pwede akong magbike. So, yun, nagbike ako. Papunta ako ng beach nito. Napakaganda ng beach dito. May tropa tayo dito na may tropa tayo dito na taga Pilipinas. Astig din yun. One day makami-meet nyo siya dito sa vlog siguro pag bumalik tayo ng Boston. Pero yun nga, ano bang ginagawa ko dito? Yes, bumili tayo ng Brompton. Dito na rin sa US kasi medyo mabigat siya kung dadalhin mo siya sa bagahe. So hindi ko na siya dinala sa bagahe. Bumili na lang ako dito sa US. Madali lang naman basta meron kang credit card. Kompleto ka. And ang gusto ko sa kanya is nafo-fold siya. Pwede mo siyang dalhin sa bus. I don't recall how many times I brought it in the bus. Pero hindi ko maalala. Pero meron rin mga ilan-ilan. Convenient siya. And ang problema mo lang sa US sa Amerika kasi ang lalaki ng mga state. Minsan ang isang state kasya ang 4, 5 Pilipinas, so mahigit pa. May mga ganong times na malalaki yung state. Pero dito, ito is isa sa mga pinakamalalaking state to, itong Massachusetts. Napakaganda rito kasi mababait yung mga tao, culturally diverse sila. Marami ditong mga mababait na tao, yung iba-ibang lahi kagaya ng Dominican, Pilipino, lahat ng lahi nandirito. Lahat ng mga Spanish, marami pa, mga Japanese, Chinese, maraming lahi dito. Ito tong kanto na to, nag-enjoy ako dyan kasi mura ng manok dyan. Kumakain ako dyan eh. Yan, bilihan ng manok yan eh. I believe, tama ba ako? Bilihan ba to? Oh yes, Kenny something. Ang sarap ng manok dyan. Akala ko yung manok dyan parang anong tawag dito, parang manok na ang may-ari mga Amerikano. Hindi parang siya parang basta Muslim din yun, basta yun, nagtitinda siya ng manok. Anyway, pwede naman ako doon sa gitna, napagtripan ko lang dito sa sidewalk. So ayan, nagbebel-bel pa yata ako dyan, hindi ko maalala. Papunta tayo sa beach kasi isa sa mga bucket list natin yun dito. Maganda yung dagat nila dito sa sa Massachusetts. And yun nga, nasa bucket list natin na pasyal na may bike. Kasi unang-una, bike di mo naman kailangan ng lisensya.
Eh, sabi nung iba, magkotse ka na lang. Nagkotse din naman tayo dito. Pero iba yun, nasa bucket list ko na pumunta para ma-explore mo. Kasi sa Pilipinas, di ba, pag may bike ka, Luzon, buong Luzon kaya mo nang iloop eh. Hindi mo na kailangan ng sasakay ka pa ng bus. Kaya mo nang pedalin yun. Ang state medyo mas mahirap. Number 1, ang lamig. Sobrang lamig sa Massachusetts. Kasunod na natin Canada eh. So malamig talaga dito. Actually, sinabi sa akin ng tropa ko, ba't pumili ka pa ng bike? Eh, hindi ka makapag-bike dito, sobrang lamig. Eh, syempre, tigas ulo natin. Kala mo, kaya-kaya lahat. Di, bili tayo. Pagkabili natin, medyo pinagsisihan ko ng una ng konti. Siguro i-upload natin video nung talagang malamig na, pero nagbabike pa rin ako. Kasi pumupunta ako dun sa bahay ng tropa. May mga pinupuntahan tayong business na talagang sobrang lamig nung gabi na yun, pero pinilit natin. Talagang maipush lang natin yung pagbabike. Anyway, may sasakyan naman tayo. A-upload ko rin yung mga videos ng sasakyan. Suminto na naman ako dyan kasi naliligaw na naman ako. Pero ngayon, kahit saan mo ako dalhin sa Massachusetts, di mo na ako maliligaw. Yes, saan ba ako nitong parte na to? Dire-diretso lang naman to papunta sa beach. Kasi malapit tong tong area na to, tong Lynn, malapit to sa sa beach. Beach, parang Baywalk. Ano bang masabi ko? Pasay, malapit na siya sa Baywalk. So, yun, tumabi tayo, nagtagal na naman. Sana hindi kayo maboring, no? Kinukwento ko lang na masarap magbike lalo na sa Amerika. Tatry din natin minsan magbike tayo sa Japan. Iba-iba. So, since Tagalog naman to, itong channel po na ito na ginagawa natin is, kaya tinawag natin na 7641 siya, is naalala ko noon, nalungkot ako kasi matagal na yon na nalaman ko na ang tagal bago natin na-declare na 7,641 ang pag-aari ng Pilipinas. Tapos every time na pumupunta ako sa mga dagat, sa mga anywhere na nakaharap sa West Philippine Sea, makikita mo na sinasakop ng China. Tapos nagfi-fishing sila doon. Sabi ko, wala bang proper equipment yung mga mangingisda natin? Paano natin makukuha yung full potential ng pagkuha ng isda? Wala man lang tayong kahit anong equipment para doon. Tapos nakikita ko yung mga bangka natin versus dun sa mga napuntahan kong sa Amerika. Alam mo yung bangka natin, kapag in-start mo, hindi na tumitigil Sa Amerika, hindi ganun. Iba, pag tigil talaga. Nakakalungkot, no? So, kaya pinangalanan ko itong 7641 is all about sa Pilipinas. Itong mga video na to, pinapakita ko lang, sinishare ko lang din na nagpunta rin tayo na US. Actually, mayroon mga tropang Pilipino na nagsasabi sa akin na minsan nakakatawa daw, no, sa Pilipinas. May mga islang daw na ganyan na mga, I bet you're from call center. Dinidiscriminate nila kasi Englishero ka daw, pero call center ka lang daw. Sabihin ko na sa inyo, no, pagpunta mo ng United States, minsan mas magaling pa mag-English yung mga nasa Pilipinas kaysa sa mga citizen dito. So yung mga nagdi-discriminate sa mga hindi magagaling mag-English o may mga accent ng Tagalog, mahiya kayo sa Diyos. Tigil nyo na yan kasi hindi naman batayan ng pagiging straight ng dila para maintindihan ka ng mga Okay, basta yes and no. Naiintindihan mo, wala ka nang kailangang ipaliwanag pa. Okay, baka mas ignorante ka pa
doon sa ano, mas ignorante ka pa doon sa mga hindi marunong mag-English na ano, 'di ba? Sa Amerika, hindi naman required 'yun eh. Na ano, na islang ka kagaya ng mga pilingero at pilingera diyan na hindi pa naman nakakarating ng US. Oh, you English is not goody. Oh, di. Ay, nako mga Pilipino. Yung mga legit na mga Pilipinong alimango. Pero dito sa Amerika, walang ganun. Walang discrimination. Actually, nasa akala lang nila talaga na may mga nang aapi, mga racist, ganun. Wala naman talaga. Meron mga mangilan-ngilan pero America is a good country. Mga nagsasabi, wala nang kwenta sa Amerika. Tingin muna po tayo sa sarili natin bago natin sabihin na walang kwenta. Ang pwede lang magsabi ng walang kwenta ang Amerika. Kagaya niyan, nagpunta ka, walang kwenta kasi wala ka mapaghanap buhayan doon. Pumunta ka ng Amerika para magkaroon lang ng status, ganyan. Pero dito po sa United States, napakaganda po. May kaayusan. And nakita ko ang style ng pamumuhay dito. Sinusulat nila bawat maliliit na bagay. Ganitong protocol dyan, ganitong batas dyan, ganito. Sinusulat nila bawat isang bagay. Pinag-uusapan nila, pinagbobotohan nila. Kaya maganda talaga dito. Pero syempre, ang puso ko nasa Pilipinas. Pilipino tayo eh. Pero syempre mahal din natin yung Amerika. Number 1, pinagtatanggol tayo sa ibang bansa. Saan ka nakakita ng bansa na pinagtatanggol ka? 'Di ba? Yung iba nga ginegera nito eh. Oh, ikaw girahin ka ng Amerika, 'di ba? Sakit noon. Sabihin mo, freedom, 'di ba? Anyway, dito na tayo sa beach. Yun nga, mahabang speech to eh, pero nililibang ko lang kayo kasi ang pangit talaga ng footage ko. Hindi pa tayo magaling dito magbi-video. Okay, yan, tatawid tayo. Oh, tatawid ako. Tigil sila. Uy, Pilipino, tatawid dyan. Joke lang. Yan, ang ganda ng dagat oh. Grabe. Para ka lang nasa Baywalk. So, meron lang akong pinatunayan kaya pumunta ako ng Amerika, no. May swerte natin, may kaibigan tayo na marami tayong kaibigan dito sa United States na talaga namang sinuportahan yung move natin, no. Tsaka ako nababanggitin kung sino sila. Yun, napakaganda dito. Pero syempre, para sa isang kagaya ko na may pamilya na, hindi ko pwedeng sabihin na dito na tayo, lipat tayo dito. Pwede naman. Pwede natin baguhin yung buhay natin. No? Grabing ganda rito. As in, talaga, pagka lumalapit yung mga ibon sila din sa atin, pagka tumatakbo yung ibon kasi dadakmain eh. Baka madakma sila. Yun. So, ang ganda rito sa... Alam ko Lynn pa rin to o Swampscott. Hindi ko sigurado pero yan. Batang Swampscott tayo, Brad eh. Batang Swampscott, tambay tayo lagi sa Swampscott. Ayun yung mga pinaka... Ang Lynn, mga upper class. Yes, dito sa Massachusetts, yung Newton, Boston, pagka medyo may budget ka, dyan ka nakatira. Okay din naman doon sa mga medyo mas malayo. Ang problema kasi hindi lahat pare-parehas ng style. Yung iba gusto medyo may pagka-probinsya. Yung iba gusto laging may snow. Meron kasi yung area dito na grabe yung snow, ang kapal. Dito sa Lynn, medyo lang, hindi naman sobra. Yun. Park muna tayo sa tabi, 'di ba? Para ka lang nasa Baywalk o sino makikialam sa'yo dyan. Tamang emote lang. Actually, itong jacket ko na to. Sabi ko, nung nandito pa ako sa team na to. Actually, nandyan pa naman ako. Hindi naman ako nagbago. Wala naman akong binago sa buhay ko. Ito lang.
Sabi ko, dadalhin ko tong jacket na to sa Amerika. Hindi ako titigil hanggat di ko nadadala tong jacket na to sa Amerika. Di ako titigil hanggat di ko nadadala tong sombrero na to sa Amerika. Nadala ko na. 'Di ba? Maniwala ka lang, manalig ka lang sa Diyos. Magdasal ka lang, day and night, ipagdasal mo na mangyayari. Tingnan mo, chill na chill lang, bro, do. Grabe naman. Anyway, hindi ko siya pinagmamalaki na nagpunta tayo ng US. Ay, wag niyo pagpasensyahan niyo na yung pangit kong muka. Kaya binidyo ko lang yung sarili ko. Alam niyo na, para may konting remembrance. Alam mo, mga Pilipino, tayo mga Pinoy, hilig natin sa remembrance. Remembrance lang, okay na. 'Di ba? Tingnan mo dito. 16.51 minutes na ako 16 minutes and 51 seconds na ako sasalita. Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe diyan. Marami pa tayong video, mga ka-island boys at island girls, no? So wala makita nyo na kayang-kaya nyo rin makarating dito. Easy lang. No? Halos lahat ng mga Pilipino dito, kamusta dun sa atin? Gusto rin, enjoy dito sila, nagpapasyal sila sa akin dito. So kapag pumunta sila sa Pilipinas, syempre pag tinawag nila tayo, game na game din tayo. 'Di ba? Grabe dito. Kaso ang lamig. Ako lang yata ang tingin, kaya mapapansin nyo, ako lang ang nandito kasi malamig. Tinitiis ko lang yan, pero naninigas na yung kamay ko dyan. Nilalagay-lagay ko lang sa bulsa ko, pinaiinit-init ko lang. Pero sobrang lamig niyan, Brad. Lamig niyan. Yun yung nakikita nyo, yung bandaron. Actually, wala kayong makita. Ano yan? Papuntang Nahant yan. Nahant, parang isla yon na pagka mahilig ka sa mga kite surfing, ganon, boating, dun ka papunta. Pag kumanan ka naman, papunta naman yun ng Marblehead. Yun naman yung sikat na Nightmare on Elm Street. Yan, yung mga sikat na mga lugar na sa Hollywood. Dito sa Massachusetts, sa Boston, tsaka dito sa Lynn, dito sinut yung Equalizer. Ewan ko kung alam nyo yung pelikula na yun, si Denzel Washington yun. Equalizer, dito ginanap yun eh. Yun, I hope na hindi kayo naboboring. Ewan ko, napa-video ko dito. Tama ba? Si Beethoven ba to? Beethoven. Yung kamukha ni Beethoven ba yan? Parang meron ditong niligtas yung si Beethoven na... Actually, hindi si Beethoven mismo. Ewan ko. Pero meron niligtas yung Saint Bernard na bata dyan. So, sikat yan dito sa lugar na to. Tignan nyo kung bakit walang katao-tao. Kasi malamig. Yung kamay ko niyan, naninigas na yan, tinitiis ko lang talaga. At saka ang mga Amerikano, sobrang busy sila. Busy sila. Ayaw nila nagsasayang ng oras sa ganito, sa ganyan. Pero pagka may times na may toyo sila, walang magtatrabaho. Hindi na magtatrabaho, tutunga na lang kasi sobrang bugbog sila. Alam nyo kaya mas mayaman talaga ang Amerika. Sobrang, kung ano yung akala nyong masisipag sa Japan, ang mga puti, sobrang sipag nila. Tsaka talagang straightforward sila mag-isip. Walang ganito, walang ganyan. Minsan may mga times na mga malilit mako. Pero kadalasan lahat ng na-meet ko dito sa Massachusetts, talagang grabe pag nagtrabaho. Ano yan? Pag minsan tinatanong nila ako, yan yung mabilis sa'yo? May mas mabilis pa dyan Parang ganun. Tsaka pag nagtrabaho sila dito, trabaho talaga. Talagang iiyak ka sa hirap. Bumaba ako ng ramp dito. Trip lang ako. Baba tayo. Woo! Okay? Diba? Ang pangit ng footage. Kaya nga salita ako ng salita dito para ma-preoccupied kayo. Medyo mabantayan nyo yung plug natin. Ayun nga. Dito sa Amerika, pwede mong gawin lahat. Kailangan mo lang mag-research na maigi. Tanungin mo sa sarili mo kung
desidido ka bang gawin to mga ganyan. Tapos, syempre matuto kang, alam mo dito, hindi katulad sa Pilipinas, pag ngumiti ka, tatanungin ka bakit. Dito, sa Amerika, pag ngumiti ka, parang medyo na-offend sila. Why are you smiling? What's that about? Tatanungin nila, parang ganun. Parang gusto nilang malaman. Kailangan, pero hindi in a bad sense. Gusto nilang malaman, baka mamaya meron kang kailangan, ganun. Can I help you with anything? Minsan ganun, tatanungin nila. Meron ka bang problema? Ganyan. Kasi concerned din sila. Ito talagang okay dito sa United States. Siguro, upload natin yung ibang video. Minsan mag-upload naman tayo ng nagda-drive tayo. Pili kayo ng kotse, sabihin nyo dyan, comment kayo sa comment section, anong kotse ang gusto nyong drive-in natin. Okay? Anong kotse ang gusto nyong drive-in natin? Drive tayo dito sa United States. Magyayaya pa tayo ng tropa para lahat ng klase na sasakyan, masakyan nyo. Para POV natin yung sasakyan natin. Okay, so 22 minutes na ako nagsasalita. Masakit na yung lalamunan ko. Pero para sa inyo, mga ka-island boys at island girls, titiisin natin yan. Medyo dried na yung lalamunan ko. Yan, kasi ang pangit talaga ng footage ko yun. Nakikita mo lang yung bike. Tapos hapyaw lang nung kalsada. Pero ganito dito sa Amerika, maaliwalas. Pero may times na pangit din dito. May times na malakas yung alon, tapos ang lamig-lamig pa, kabugnot. Isa sa mga loneliest place itong Massachusetts. Kaya ang gagawin mo dito, magparami ka ng tropa. Ang pinakamasaya dito, mga Dominican, ganyan. Pag Dominicano ka, ang sasaya na yung mga yan. Yung mga nag-i-Spanish, wala silang ginawa kundi, oy pare, ka na, shot na, tagay na ba, tagay na. Ganun ang mga dito Dominican, puro inuman, pambababae. Ayan, yan ang mga yan ang mga trip nila. Tuturuan ka nila paano mambabae. Ayan, yan ang mga trip nila dito. Tapos yung mga Mexican naman, yan, inuman din. Ayan, mga Pinoy, hindi mo masabi, mga busy sila eh. Hindi mo masabing inuman sila ng inuman. Tingnan, medyo malakas yung alon dito. May mga bata din, bike. Diba, sakit na nalalamunan ko. Pero, syempre, tinitiis natin para sa inyo. Yun nga. Yun lang naman ang pinuntahan natin dito. I think, nagpunta tayo sa Marblehead. Pero, hindi ko yata, next time i-upload natin. Kung may halongkat tayong ganun. Pero pumunta ako ng Boston. May transaction ako dun sa Mercedes-Benz tsaka sa Jaguar. Meron tayong side hustle dun eh. Anyway, ikot-ikot lang tayo dito. May business din kasi tayo dito, parang dropshipping. So, allowed tayo pumunta talaga ng US. And yeah. Isa sa mga bucket list ko talaga, sabi ganun sa akin ng mga tropa, kailan ka pa pupunta rito? Syempre, kapag nasabihan na tayo ng ganun at na-checklist na natin kaya ba o hindi, tapos syempre ipagdasal mo, pag sinagot ka ni Lord na okay na, pumunta ka na, di pupunta na tayo. Pero kung walang basbas ng Panginoon, syempre hindi natin gagawin, 'di ba? Ang isa sa mga na-experience ko dito nung nag-volunteer pa ako, nasa Massachusetts ako, nasa Boston pala ako. Maganda naman, manonood dapat ako ng basketball nung time na yun, i-video ko. Kaso talagang wala ng time. That time, in-enjoy ko na lang nood ng basketball. Kaya kita nyo sila dito, mahilig sila maglalakad para mag-blood flow kasi malamig talaga dito. Ako lang yata nakamanipis dito kasi hindi ko pa alam that time. Kaya yung mga bit-bit kong damit, hindi, meron din mga sanay yan. Pinanganak yan dito sa Pilipinas napakainit
So ayun, tamang bike na naman tayo. Paakyat. Nga pala, lahat dito sa Amerika credit card tsaka Apple Pay. Mas maganda kasi nakalagay sa relos mo, ididikit mo na lang na ganun yung Apple Watch mo, yun na yung pambabayad mo. May sa ibang video ko papakita ko dun yung mga ganyan, mga Apple Pay natin. Ba nangyari dito? Yung naharang pa yung video. Ang pangit na nga, naharang pa. Kaya nakakambyo ko yung yung pangalan yun, itong Brompton, kasi 3 speed lang naman to hindi naman dumadami speed nito Aso ang hirap pumadyak pag matanda ka na, tapos yung mga gear mo titigas pa. Di ba? Bike ka lang, gilid-gilid, ledgy lang. At least nakarating dito 7641, di ba? Massachusetts. Minsan mag-upload tayo New York naman, kung hindi ano ba? Florida. Upload tayo Florida, LA. Pero ngayon muna tayo, Boston. Wow, sarap dito. Boom! Sarap, boom. Padol. Pijak. Papunta tayo yata ng Nahant nito noong time na to. Pero alam ko hindi na rin uuwi na rin ako nito. Sabi nung tropa ko, dito may bahay si Steven Tyler. Ewan ko kung kilala nyo yun, Aerosmith yan. Tapos ano bang industry dito rin sa Massachusetts, yung yung sa Gloucester, dito yung yung Wicked Tuna. Ewan ko napapanood nyo yung Discovery Channel. Pero ang Boston kasi kilala to sa sa eskwelahan, mga sa Cambridge yan. Okay, so yun, pijak, pedal, ikot lang tayo. Kaso sana na nailagay ko na mas maganda yung chest rig ko. Alam nyo, hindi maganda yung riding posture ko rito, nakakuba siguro ko, kaya medyo bumaba. Saka yung chest strap ko hindi maganda, kaya hindi gaanong enjoy. Pero in fairness, mga ka-island boys, island girls, tignan nyo naman, ang layo ng pinadjak natin. 30 minutes tayong rumarartar to. Tignan mo yung bilis ng gulong niya, nasa sidewalk pa tayo, katug, gumaganon pa yan. Diba? Sakit na nalamunan ko. 30 minutes na ako salta. Dapat to kalyuhin. Anyway, papunta tayo nito meron pa dito yung Wonderland yata tawag nila, yung bus station yun. Papunta dun sa sa Boston. Bababa ka muna ng Wonderland, tapos sakay ka ng tren, T-line tawag dun diretso ka na ng Boston nun. Sa mga pinaka-favorite kong place sa Boston, yung Copley. Yan, kasi may sideline tayo doon nagdi-detail tayo ng sasakyan. Minsan mag-upload tayo ng video pagka nagdi-detail tayo ng mga high-end na. Ayun, binuhat ko na yung bike ko. Lakas mo boy, lakas mo. Ito sa mga pinaka-favorite na road ko to, yung Kings yata to, Kings Court, I'm not sure. Pero tahimik dito, Brad. Walang dyan, walang mga istorbo, ganun. Tahimik na neighborhood do. Tapos ayun, merong mga location dito na maraming boat. Yan, enjoy din. Punta ako dun sa mga maraming boat kasi nangangarap din tayong bumili ng ng boat. Tsaka magbibuild tayo ng boat one of these days. Ano pa ba? Yun, dire-diretso lang. 30 minutes na ako nagsasalita. Sakit na lang muna. Hindi, pauwi na tayo nito. Island boys and island girls, pauwi na. So 6 minutes natin bibisikla tayo yan pabalik. Tanyo, tuloy-tuloy lang Sa Pilipinas yan, na-imagine nyo ba? Pilipinas ka nagbibisikletang ganyan. Ang init, tas 30 minutes ka nang pumapadol-padol. Daming Camry dito. Talagang matibay din talaga yung Camry sa Amerika. Ang masakit dito kapag may kotse ka, kasi yung alat, yung dagat na alat, mabilis makalawang yung kotse mo, and
Yung mga kalsada pala dito, inalagyan ng asin para malusaw yung snow, para drivable yung pavement niya, tsaka yung yung roads. Pabalik na tayo doon. Alam ko itong side na to may punerarya dito, tsaka home for the aged. Walang katao-tao. Pero pag summer, maraming tao dito. As in, maraming tao. May mga may mga parang barbecue, ganyan. Oy, kain ka, gano'n. Lahat i-invite ka ng mga iba-ibang lahi. Pero mga tropa ko dito, mga Dominicano, mga Guatemala, taga Guatemala, yan. Nagagaling magtrabaho yung mga yan, puro mga carpentero, yung mga framer, ganyan. Mga mga gumagawa ng insulation. Meron din ako mga friends dito, mga Cambodian, Laotian. Meron akong kaibigan dito na Laotian, napakabait. Hanggang ngayon, yung makalimutan, tinulungan niya ako talaga. Hanggang sa makakaya niya, tinulungan niya ako. Bukod pa dun, syempre, yung Pinoy. Mga Pinoy natin, tropa. Ayan, 32 minutes na nagsasalita. 4 minutes na lang matatapos na tayo, mga ka-island boys and island girls. May times dito na hindi ako tumatawid kapag ka-stop. Pero ako naman, pag wala naman sasakyan, natawid pa rin naman ako. Basta alam mo lang, sanay ka lang, alam mo kung saan yung mga high traffic area, mga non-traffic area. Delikado rin kasi, 'di ba? Yun. Tapos meron tayong dito, yung schooling, nag-advancement tayo sa sa eskwelahan. Tsaka ako na i-reveal sa inyo, eskwela reveal. School reveal. Okay. Minsan pupunta tayo ng NYC. Papakita ko sa inyo doon, tsaka yung sa campus natin sa sa Cambridge. Sabi nila pag doon ka daw nag-aral, medyo may kakaibang talento ka raw pag doon ka nag-aral. You will see. One of these days pupunta tayo doon. Grabe dito, parang Pilipinas din, left and right ang parada. Pero roadside parking nga dito, okay lang naman. Kaso minsan sinisita din ang state. Yun, tuloy-tuloy lang. 33 minutes na akong sasalita. 3 minutes na lang. So yan, bumilis na tayo. Pansinin nyo maigi, mga ka-island boys and island girls. Talagang ang bilis na. Bilis na ng bike ko. Oh. May backpack pa ako niyan. Alam ko, di ba? Kanina nakita nyo sa video, may backpack ko yung umiilaw. So 33 minutes, 36 minutes tayo talagang magsasalita. Masakit sa lalamunan, pero para sa inyo gagawin natin. So yun nga, isa pa nga sa mga advice ko rito pag nasa US ka, pag maghanda ka para dun sa lamig. Kasi dito sa part na to sa Massachusetts, malamig talaga. Pero hindi lahat ng parte sa Amerika malamig. May mga parte na saktuan lang. Parang ka lang nasa Baguio. Ito hindi. Pag lumabas ka, masakit yung daliri mo sa sobrang lamig. Tsaka pwede malaglag yung tenga mo. So, mag-iingat ka. Yan, malapit na tayo sa destination nyo. Destination ko pala. Ito nasa kaliwa, puro mga Hispanic yan ganun siguro, sabihin ko lang na huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kasi, hindi naman talaga ito yung content natin. Pinapakita ko lang sa inyo yung buhay-buhay kung saan. Gusto ko lang i-share para makita nyo rin. Gusto ko lang talaga i-share para ma-experience nyo din. Kaya ako ginagawang POV yung video. Para ma-experience nyo din yung mga na-experience ko. Kasi, yun pa lang ang maibibigay kong value para sa inyo. Para ma-experience nyo yung mga nakikita ko. Kaso ngayon, hindi naman sobrang ganda. Kasi bagito pa tayo sa pag video. So unawain nyo na lang, mga ka-island boys and island girls. So ayun, magtatapos na. Titigil na ako at sa pagsasalita. Next time, i-comment nyo kung ano yung gusto nyong pag-usapan. At napakasakit na ng lalamunan ko. Huwag nyong kalimutan mag-subscribe, like at share nyo sa mga friends natin. Napakarami pa nating content. God bless you all. And maraming salamat sa panonood. I'm out.